Mga tanong sa batas, sasagutin niya yan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Magandang umaga din sa iyo, Ivan. Ito ba, alam mo ba to? Tumingin lang ng masama, nabaril na. Ingat sa mga tingin, itong nakaraan araw lamang isang lalaki ang binaril umano dahil sa masamang tingin. Itong biktima raw kasi tinitingnan ng masama ang lalaking nakasakay ng motor. Depensa naman ng suspect, ang biktima raw ang unang bumunot ng barel at inagaw lang niya ito. Nakaligtas naman ng biktima at maayos ang condition nito. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, tumingin lang ng masama, nabaril na. Maituturing ba na assault ang pagtingin ng masama? At pwede ba na self-defense ang pamamaril kung tiningnan nga ng masama? Naku naman, syempre naman walang kaso ang pagtingin ng masama. Hindi rin ito dapat maging dahilan para manakit o mamaril ng tao. At lalong hindi pasok sa konsepto ng self-defense dahil sa masamang tingin na ito. Sa ilalim ng ating mga criminal na batas, importante ang principle ng self-defense. Sinasabi nito na kung tayo ay makasakit o makapatay ng tao dahil ito ay kaso ng self-defense, mawawala ng liabilidad ang taong ito dahil natural nga ang instinct na pagprotekta sa sarili natin kung tayo ay threatened with bodily or physical harm. Ano naman ang threat ng masamang tingin? Sige nga, sabihin niyo sa akin, if looks could kill, pwede, siguro pa yan. Pero walang threat sa ating buhay o safety ang masamang tingin. Kahit nasigawan pa po kayo, hamunin ang suntukan by itself, walang threat yan sa buhay ninyo. Ibang usapan yung tinututukan na kayo ng barel o talagang nandyan na yung kutsilyo. Pinapayagan kayo ng batas na pigilan o i-prevent ito kahit na masaktan nyo pa ang attacker ninyo. Attorney, ano naman po ang kahihinatnan o kaso nitong bumarel? Ayon po kasi sa suspect, inagaw lang po niya ang barel sa biktima. Well, kailangan mag-imbestiga kung totoo nga ba o hindi na inagaw lamang ang barel mula sa biktima. Actually, palagi nilang sinasabi yan. Yan ang usual na excuse ng mga tao na nakasakit ng kapwa nila. Dahil kung totoo yan, valid naman po ang self-defense bilang depensa ng isang tao. Siyempre, kung tinututukan ka na nga ng barel at natatakot ka na baka barilin ka, hindi ba't susubukan nga ninyong agawin ng barel bago kayo pa ang makabarel? But you need to investigate dahil palaging dalawa ang version ng kwento. Pero madaming katanungan kung self-defense halimbawa, kapag nabaril mo na ang kaaway mo, nahulog na siya. Wala na yung threat, di ba? Dapat tapos na ang barilan doon. Pero kung nag-attempt ka pang bumaril ulit, naku, malamang hindi na po tatanggapin na self-defense pa yan. Kasi mukhang may intent to kill na talaga. Isa pa, totoo bang nakasakay sa motor yung bumaril at ang biktima ay nasa tindahan? Kailangan mag-explain sa presinto kung bakit humantong pa sa barilan. Dahil napakadaling umiwas sa gulo kung yung isa nasa sasakyan. Kung nakasakay ka na sa isang motor o kotse at binabaan at binaril mo pa ang isang nakatayo lamang, mukha ring hindi na self-defense yan. Of course, kung sa pag-imbestiga, mapapatunayan na wala namang katotohanan na ito ay kaso ng self-defense, haharap sa kasong frustrated o attempted murder o homicide ang bumaril. Parehong pagpatay ng tao ang murder at homicide pero magkaiba ng penalty. Siyempre, mas mabigat pag murder. Ang murder ay 20 to 40 years ang kulong. Kapag homicide, 12 years and 1 day maximum of 20 years. So anong difference ng murder-homicide? Meron tinatawag na qualifying circumstance. Marami yan. Pero isang halimbawa, treachery. Kung ang pagpatay ay ginawa sa isang paraan na mabilis at talagang sinigurado na parang walang risk dun sa bumabarel, murder po yan. Meron ding evident premeditation. Murder din yan. Kapag evident premeditation, ibig sabihin, planado, malamang tinambangan talaga ang biktima. Kapag homicide, nakapatay ka ng tao na walang ganong mga qualifying circumstance. Halimbawa, nakikipag-away kayo sa isang tao. Habang nag-aaway kayo, hinampas mo ng mesa, napuruhan pala, namatay. Baka homicide na ang kaso dito. So, dahan-dahan lang sa mga masamang tingin na yan, huwag pairalin ang init ng ulo. So, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.